Okay, magandang araw mga kaibigan. So, meron tayong tampok na video ngayong araw na ito dito sa Punto por Punto is may kinalaman ito sa pagkain. Yung pagkain, yun ang aking pinaka-paborito. Dahil sa pagkain na yan, yung tiyan ko para ng buntis. Sobrang laki, hindi ko na makontrol ng ano niya. Masyado na siyang malaki. Minsan napagkakamalan akong buntis, ilang taon na yung kabuntisan mo, hindi pa rin na-resolve. Pero ang main focus ng episode na ito is isang katanungan, no? Isang katanungan mula sa ating taga-subaybay sa programang Punto por Punto is alin ba daw ang mas maganda? Ito yung dasal muna bago kumain o kain muna bago dasal? Pakinggan natin kung paano yan sagutin ni Father Darwin Gitgano. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, next naman dito naman is from Rains Carlo TV Vlog. Bro JD, tanong lang po kay Padre, anong mas maganda? Kakain muna bago dasal o dasal muna bago kain? God bless, bro. Nandiyan sa 1 Timoteo, bro, no? Masahin natin yung about sa pagkain. Unang Timoteo, ang 4:5. 4:4, sabi dito is, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat, sapagkat ang mga ito'y nilinis na ng salita ng Diyos at ng panalangin. Manalangin muna bago kain. Panalangin muna bago tanggapin. Okay. Dapat, bro, blessing before eating. And then after eating din. Hindi lang sa before. Magpasalamat din tayo after eating, no? Sa before eating, itong binabasa mo, bro, for everything created by God is good and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, for it is made holy by the word of God and prayer. So, maging banal yung pagkain mo. And then, kung meron kang holy and exercise salt din, lagyan mo yung pagkain mo ng kaunting holy and exercise salt to break curses, to break poison. And then, dahil dyan, maging banal na yung pagkain natin. And after blessing, after eating, mga kapatid, basahin natin, Brother John, Deuteronomy chapter 8, verse 10. Mabubusog kayo roon at pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos dahil sa masaganang lupaing ibinigay niya sa inyo. Dito sa English, bro, Deuteronomy chapter 8, verse 10. You will have all you want to eat, and you will give thanks to the Lord your God for the fertile land that He has given you. Dito, kain tapos pasalamat. Blessing after eating, no? When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. So, malinaw na malinaw, bro. Magpasalamat tayo before sa pagkain. And then, after nabusog na tayo, mag-pray na naman tayo. Okay? Brother Jando?
Romel Tanalgo, good evening. Oh, Pwede magtanong? sige bro. Magandang gabi Pakibuka, po, bro. pakibukas yung camera bro. At pahinaan mo yung TV mo kasi malakas. Ang tanong ko, bro, Sige. bakit hindi sumasang-ayon ang Katoliko sa Pit Alon o Sola Fide? Bakit daw, Father Darwin, na hindi sumasang-ayon ng Katoliko sa faith alone o sola fide? Kung sasang-ayon tayo niyan, maliligtas ang demonyo dahil faith alone yung demonyo, hindi gumagawa ng mabuti. Basahin natin ang Santiago 2:19, Brother Jando. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. So, kung faith alone, may faith ang demonyo. So, maliligtas yung demonyo, bro. Yes, maliligtas. May Natin faith yung eh. faith alone. Oh. May faith siya eh. So, faith is not enough, bro. Even Okay. demons believe in God. Mas matindi pa yung pananampalataya ng demonyo. Kasi Dahil nanginginig. nanginginig pa. Ikaw hindi na nanginginig, nananampalataya lang. No? Sunod na tanong, kapatid. May isa pong tanong. Sige, go ahead. Ano ang kaibahan ng misa ng Katoliko kumpara sa ibang simbahan? Father Darwin, pakisagot. Malaki yung kaibahan. Una, ang misa ng Iglesia Katolika directly given, delegated from Jesus to His apostles dahil tayo lang ang simbahan makakonekta sa mga apostol. Kaya nga, tinatawag ang Roma na St. Peter's Square, yung tinitirahan ng ating Santo Papa. Bakit? Nandun inilibing si Pedro. Therefore, yung simbahan na sa Roma, na merong Santo Papa, konektado sa authority galing ni Pedro. Bakit importante si Pedro? Basahin natin, Brother Jando, Mateo 16 hanggang 19. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinuman tao, kundi ng aking ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito'y itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. So, malinaw kapatid na ang nakatanggap ng authority sa susi, sa karya ng Diyos, ay si Pedro. So, connected kami ni Pedro. So, yung misa namin ay real Christ. Yung misa sa mga hindi Katoliko, not real Christ. It is a symbol of Christ. So, yun ang kabihan. May authority yung Iglesia Katolika, yung iba, walang authority. Okay? Dahil hindi sila makakonect kay Pedro. Okay? So, ang pinagkaiba, ang Katoliko may koneksyon, ang Protestante walang koneksyon. Okay, Brother Romel Tanalgo, ikatlong tanong. Okay, bro. Ang ikatatlong tanong, bro. Anong ibig sabihin ng isang banal, Katoliko at Apostolikong simbahan sa Credo? Ano ibig sabihin ng Brother Darwin sa credo? Sa credo na the church is holy. Bakit banal ang simbahan? Marami namang sugarol. Marami namang adik-adik, father, na membro sa simbahan. Maraming mga lasinggo. Maraming mga politiko na kurakot. Mga membros katoliko. Bakit tinawag na banal? Ito yung sagot, kapatid. 1 Pedro 1:16, Brother Jando. Basahin natin. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, ang simbahan ay banal. Unang rason, bakit tinatawag na banal ang simbahan? Not because of the members. Not because of the leaders.
but because of the founder. Bakit banal ang simbahan? Dahil banal ang nagtatag nito. Mateo 16:18, si Kristo ang nagtatag nito. Basahin natin ang Roma 11:16, Brother Jando. Kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito. Kung ang ugat ay banal, ganun din ang mga sanga. So, bakit banal ang simbahan? Hindi dahil sa mga members, kapatid. Hindi dahil sa mga leaders. Dahil yan na ang founder nito ay banal. Sunod na tanong, kapatid. Pang-apat na padre, may sunod pang tanong. Pagbigyan, Buti ito, Pwede pa? bago ito eh. sige, Yung iba eh. Romel Tanalgo. Next question. Okay. Ang tanong ko bro, ano ang papel ng tradisyon bukod sa Biblia? Ano ang papel ng tradisyon? Ano yan? Bible, tradition. Bukod Ano papel sa sa Biblia. tradition? Ano, Basahin natin. ano ang... Una, bro. Yung tradition, bro. Bukod sa Biblia bro, Father, Okay, nagets na. ano ang papel ng tradisyon bukod sa Biblia? Ano ang papel ng tradisyon sa Biblia, Brother Darwin? Salamat, bro. Dapat Bukod sa malaman mo na... Biblia bro, Dapat malaman mo, bro, mayroong tinatawag na apostolic traditions, hindi yung human tradition. Yung human tradition ang hindi nagustuhan sa Diyos. Pero itong apostolic tradition, dapat tatanggapin natin, hindi natin i-reject. Basahin natin, Brother Jando, ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Meron din sa 2 Timothy chapter 3 verse 6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. So malinaw brother, na mayroong apostolic tradition. At itong apostolic tradition, kapatid, ay unang-una, sabi niya, binabasa ni Brother Jando, so then, brothers and sisters, stand firm. Kailangan hindi tayo matitinag. Stand firm. And hold fast. Dapat paghahawakan natin to the traditions that you were taught by us. No? Malinaw. Oh. Ano pa? Either by our spoken word or by our letter. So itong Biblia, bro, tradition din ito. It is called written tradition. Sabi ni San Pablo, either by our spoken word, may oral tradition, hindi nakasulat. At ang na nararapat bang tanggapin? Tanggapin. Sabi ni San Pablo, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught by us, either by our spoken word, sa oral tradition, and written tradition. At sabi niya sa 1 Corinthians, chapter 11, verse 2, Brother Jando, basahin natin. 11 verse 2. Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances as I deliver them to you. Malinaw na malinaw. Ordinances dyan, bro. Pero dito, bro, ang sabi dito, I praise you for remembering me in everything. And for And for holding, holding to the traditions, just as Sa I NIV pass yan, them NIV yan, Barjando. NIV. on to you. ito, nasa screen. Malinaw na malinaw, di ba? Holding the teachings. Pero dito, bro, holding the traditions, just as I pass them to you. And then yung binabasa ni Brother Jando sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 6, malinaw na malinaw, bro. Now we command you, brothers. Dahil sasabihin nila, wala na yan sa Biblia, hindi namin paniniwalaan. Pero nandyan sa tradition. Dapat din paniniwalaan. Dahil ang sabi ni San Pablo, malinaw na malinaw dito, kapatid, na
Hold fast to the traditions that you were taught by us. Hold fast. Dapat paghawakan natin. Either by our spoken word or by our later. So, yung mga sinulat natin, yung Biblia, written po yun, written tradition. Pero may oral sila eh. Either by our spoken word, no? Ito po yung oral tradition, kapatid, na dapat stand firm, hold fast, dapat panigan natin at hawakan natin itong tradisyon na tinuturo namin sa pamagitan ng pagsulat at sa pamagitan ng salita. So, dapat tatanggapin, kapatid. Pero yung human tradition, kapatid, hindi ka lang sa mga apostol, hindi natin tatanggapin. Colossus chapter 2 verse 8. Basahin natin, Brother Jando. Colossus chapter 2 verse 8. Okay, ang sabi dito sa Colossus chapter 2 verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Malinaw na malinaw, yung human tradition, bro. Pero dito sa, bro, hindi ko alam kung anong translation ito. Sa human tradition ang tinatawag dito. Sa, hindi ko alam anong translation ito. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. So si San Pablo NIV. nagsulat dito. NIV para Si San Darwin. See Oh, to it si San that Pa- no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the basic principles of the world rather than on Christ. So dito, kapatid, na ang iparenounce ni Apostol San Pablo is the human tradition, not the apostolic tradition. Sunod na tanong, kapatid. Ano ba yung Pwede pa? sekta mo, kapatid? Katoliko po. Katoliko. Sige, bibigyan na natin yung iba naman, kapatid. Catholic, Okay. Roman Catholic? Yes po. Ah, Thank you. God bless, kapatid. God bless po, Father. Lagi Ah. kami Taga saan Ayun. ka, bro? Romel, Bro, ay Father, taga saan ka? dito po sa Iloilo. Iloilo. Ah, God bless, bro. malapit kay kay Romel Palma at kay Aljan Bagatnan. God bless, bro. God bless, kapatid.